believe. God cannot be mocked. The man reaps what he sows. Thank you, Lord, for your word. So, dito tayo mag-focus yung dun sa sow. Power of yes and no. So, bakit? Paano naging binhi? Paano naging tanim? Your simple yes and no is a seed. Binhi pala yung sinasambit natin na yes or no. Very simple word. Maikli lang na salita. Maikli lang, dalawang choices lang, pero napaka-powerful. Your simple yes today or your simple no today has a great impact for your tomorrow. Amen po ba? In this quotes, it's very clear that God cannot be fooled. What we sow, we will harvest it. Dito sa ating text kanina, hindi natin maluloko. Ako na, haay tayo kano nga maloko ni Apo Diyos. Nung inyahitin mo lang, kung anong itanim mo, siya din ang aanihin po natin. Amen. At kasama dyan, yung decision mo. Yung simpleng yes mo, ay pagtatanim. Yung simpleng no mo, ay pagtatanim. At kung anong itinanim mo, merong epekto, merong fruit, meron kang harvest na darating. Kaya whether yung yes mo na yan ay ikakabuti mo, or yung no mo na yan ay ikakapahamak mo, aanihin mo natin. Amen! Amen! Ang sabi dyan, remember, regrets is the fruit of your yes and no. Amen. Hello? Sino yung marami dito na, marami ka nang pinagsisihan sa buhay? Sino mga kasama kong marami nang pinagsisihan sa buhay? Ilan lang kami Sa akin po, ang dami ko nang pinagsisihan sa buhay. Pero yung pinagsisihan kong yun, produkto ng dinesisyonan ko nung nakaraan. At sabi pa dyan, failures is a result of our decisions. Ang failure mo ay resulta din yan ng yes or no. Success is a product of your yes and no. Success is a product of your choices din po, mga kapatid. Mag-amen kung nakaka-relate. Marami ka namang naging failure sa buhay dahil resulta ng decision mo. Meron din ba naging successful ang mga naging decision mo dahil ay ang mga naging outcome dahil sa decision mo? Amen. Your yes and no is powerful. It is not just a word. It is not just a reaction. Take note, yung yes or no, hindi lang dapat yan reaction. Hindi lang yung dapat simple word. But it is a decision na alam mo ay may magiging produkto ito. Sabi dito, we must take our yes or no seriously. Bakit kailangan natin i-serious ang pagbibitaw ng yes or no? Kailangan natin seryoso kasi it will affect our future. It will affect your tomorrow. Ang problema pa dyan, hindi lang yung sayo, marahil pati yung future ng mga anak mo o pamilya mo. It must a visionary words. Ano sabi dun sa next? Your decision must be visionary. Before mo bitawan yung yes or no mo, alam mo yung muna ng visionary, dapat iniisip mo na kung anong magiging produkto nung bibitawan mong yes o yung bibitawan mong no. Huwag lang, sabi ko nga, huwag lang reaction. Kasi pag biglaan ng yes, yung mga manliligaw, pagka niligawan, pag yung babae niligawan, I love you to kaagad-agad yung babae na hindi niya kilala yung lalaking nanligaw sa kanya. Danger po yan. Kaya marami ngayon, lalo na involved ang social media, marami ang nag-yes sa social media na namamatay dahil hindi pinag-isipan. Amen? Kaya mga dalaga, bago nyo bitawan yung yes nyo, pag-isipan nyo munang mabuti. Amen? Mga lalaki, mga binata din dito, bago mo bitawan, ay bago mo desisyonan na manligaw, dapat nakikita mo muna, binivisualize mo muna kung ano magiging resulta niya. Amen? Amen. You must see and vision the product of your yes and no. Kung dinesisyonan mong yes, ano kaya ang magiging produkto ng decision kong ito? Amen? Saan natin dapat i-angkla o i-align ang ating yes or no? Bago ka mag-decision, dapat naka-align ka sa principle, sa values, sa conviction. When we say conviction, ito yung pagkilos ng Holy Spirit. Once na you accepted Christ as your Lord and Savior,
Holy Spirit dyan na nagko-convict kung ano ang dapat mong gawin. Kaya bago mo bitawan ang yes mo, dapat pinakiramdaman mo muna ang Holy Spirit ko ano ang advice niya. Ang Holy Spirit po na nandyan sa atin, advisor po natin yan. Hindi po yan ang mag-decide sa'yo. Ikaw pa rin po. Kaya dapat maging sensitive ka sa conviction ng Holy Spirit bago mo bitawan ang decision mo. Sabi pa dyan, ma-incline ka sa emotion, sa tamang emotion. Kasi pag nasa maling emotion ka, nakaka-decide tayo ng hindi maganda. Pag hindi maayos ang emosyon natin, nakaka-decide tayo ng hindi maganda. Pag galit ka, nakakapag-decide pa tayo kaagad-agad? Sigurado kayo hindi? Pero galit na galit. Halos basagin na yung kanyang cellphone. Ba't ko alam? Danas ko. Di ba? Pag galit na galit ka, yung cellphone na napakamahal. Dahil sa emosyon ka nagka-incline. Basta mo na lang sinira. Kasi nga, maling emosyon. Kaya sabi nga ni Pastor, huwag kayong nagdidesisyon pagka nasa emosyon kayo na galit. Kasi danger po ang magiging decision po natin dyan. Amen? Pagka ikaw naman ay malungkot na malungkot, hindi pa rin po pwedeng magdidesisyon. Dapat ang emosyon mo ay balanse. Kalmado ang emosyon natin bago natin bitawan ang ating decision. Hello? At sabi dyan pa, vision, dapat naka-incline tayo sa vision. Ano yung vision na yan? Yung sabi ko nga kanina, bago mo bitawan, ay dapat nang-visualize mo kung anong product mo. And lastly, dapat naka-angkla ka sa Word of God. Okay, sa Matthew 5:37, imbaga na nita, let your yes be yes and no be no. At sabi dito sa Joshua 1:8, a double-minded man is unstable in all his ways. Kaya dapat bago mo bitawan yung yes mo, pinag-aralan mo ng maigi. Kasi ayaw ng Panginoon ng double-minded. Yung, sige, yes, apa na. Tapos biglang, ay no pala. Ay yes pala. Ay no pala. Ang sabi ng Panginoon, hindi ka magiging stable. Kaya pag sinabi mong, yes, pupunta ako, gawin mo daw po. Pero dapat isipin po natin, bago natin bitawan, dapat inisip mo ng maigi para your yes will be yes talaga and your no will be no. Ayaw ng Panginoon ng double-minded. Amen? Kaya sabi nga niya sa kanyang salita, kung maglilingkod ka na rin lang, piliin mo ng magpakainit. Kasi ayaw ng Diyos ng sana sa init at sana sa lamig. Yung, yes Lord, maglilingkod ako. Ay no Lord pala. Sa susunod bukas na lang. Ay yes Lord, maglilingkod ako. Sayang ang pagod natin. Kung pinili mo na lang din na maglingkod sa Panginoon, itodo mo na. Masakit man, itodo mo na. Amen? Hindi lang po ikaw ang nasasaktan. Even po yung mga tumatayo dito sa inyong harapan, marami pong mga pains din po yan. Maraming mga words. Si Pastor nga kahapon, ako, sakit ng words na binitawan kay Pastor kahapon. Pero hindi. Pinili mong maglingkod, pinili mo yung calling mo, tuloy-tuloy na yan. Amen? Pakantay ba niya? So let your yes be yes and no be no. Okay? Be a man of integrity, trustworthy, and a word of honor.